Hi guys! This is a day in my life here in Canada. Kaya tara, samahan niyo ako. Ngayong araw nga pala ay sasamahan ko si tita pumili ng susuotin niyang dress para sa party. Pero bago nga kami umalis ay nagluto muna ako ng aming uulamin ngayong umaga. Habang nag-uusap nga kaming dalawa ay nagkukwentuhan kami kung ano nga ba yung masarap na ulam. Naisip nga ni tita na mukhang masarap nga daw yung daing na bangus dahil nakakamiss nga daw yung pagkain o yung almusal na ganito sa Pilipinas. Yung tipong sa umaga ay magluluto ka lang ng tuyo, ng talong, saka kamatis ay pwedeng-pwede na. Siguradong mabubusog at masisiyahan ka sa almusal na ganito. Sa labas na nga din ako nagluto sa may garage dahil hindi nga pwede sa loob ng bahay. Dahil panigurado nga kapag niluto mo ito sa loob ng bahay ay aamoy. Ilang araw na nga rin ako nagpaparinig na sinasabi ko ay mukhang masarap yung Krispy Kreme na donut. Kaya nga nagulat ako ngayon dahil may dala na si Ninang. Inislice ko nga lang din sa mga maliliit ito dahil gusto kong matikman lahat ng flavor na binili niya. Kaya po thank you Ninang. Kapag tapos nga pala namin magmerienda ay nagpatulong lang siya na ilagay sa kahon itong mga Christmas tree para luminis na nga daw itong garage. Pagkatapos nga ng gagawin namin ay gumayak na rin ako at aalis na rin daw kami. Pupunta nga kami ng Cedar Brae saka ng STC para pumili ng damit ng susuotin si tita para sa party nila. Kaya nga sinama niya na ako para ako yung titingin kung okay ba o hindi yung pipiliin niyang dress. Malapit nga lang din yung mall na yun dito. Simula nga sa bahay papunta doon ay nagkakalayo lang ng 3 kilometers. Kung magbabas ka nga, ito ay tatagal lang ng 30 minutes dahil magdadalawang salin ka pa sa bus. Pero kapag may sariling sasakyan ka ay mas maganda dahil mas mapapabilis yung biyahe mo. Wala nga din nga pili si titang damit dito sa Cedar Brae, kaya sa STC na daw kami pupunta sa sunod. Pero bago kami pumunta doon ay dumaan muna kami dito sa Canadian Tire dahil may binili lang din importanteng gamit si tita. May dala mga kaming nadaanan dito kaya pumunta na rin kami. Bumili na rin ako ng mga chocolate na ibibigay para sa mga solid supporter, sharer at saka mga watcher. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na keep on watching and sharing sa aking mga video. Dahil sinisigurado ko na yung mga ginagawa nyo na iyan ay mapapalitan ko o bibigyan ko kayo ng mga prizes. Kaya nga kapag may time kayo ay manonood kayo ng live ko dahil nagpapalaro ako doon. Kaya huwag kayong magsasawang manood dahil siguradong may blessings na darating sa inyo. After nga ng pag-iikot-ikot namin ay may napili na rin si tita. Napakaganda nga ng napili niya ito dahil bagay na bagay sa kanya. May nagustuhan nga lang din akong vest dito at binili ko na nga dahil nakasale siya ng $25. Pagkatapos nga namin bumili ng damit ni tita ay inaya niya ako dito sa Hudson's Bay para bumili ng pabango. Dahil ire-refund na nga din niya yung $50 na makukuha niya para nga hindi daw ito sayang. Kaya tinry ko na kung ano yung magugustuhan kong scent ng pabango. Pagkatapos nga ng 30 minutes ko sa pamimili ng pabango ay nakapili na rin ako. Napili ko nga itong Hugo Boss. Nagkakahalaga nga pala ito ng $150. Medyo masakit nga lang din sa bulsa. Pero hindi ko naman ito binayaran lahat dahil nga may $50 na marerefund si tita at meron din akong card na $25 nung natanggap ko nung Pasko kaya nagamit ko rin doon. Kaya yung binayaran ko na lang ay $70. Sumunod na nga kami dito. Nagtingin-tingin lang din kami kung ano yung magugustuhan ni titang damit. Wala nga din ako nagustuhan dito dahil wala nga din namang kasya. Kada nga may makikita akong salamin ay nagpipicture ako parang na-addict na rin. Habang naglalakad-lakad nga kami, naglolokohan kaming dalawa. Sabi ko nga kay tita ay hindi na ako makalakad dahil nagugutom na ako. Dahil nga kanina pa kami hindi kumakain at kanina pa kami lakad ng lakad. Kaya sabi ko sa kanya ay parang gusto ko ng Jollibee. Kaya't hindi naman nagdalawang isip si tita, kaya dinala niya na ako dito at bumili na rin kami. Sabi ko nga sa bahay na lang din kami kumain. Nung kinagabihan na nga ay snowstorm na kaya nag-shovel na rin kami pagkatapos ng snow. Dahil sobrang taas na nito, may pasok nga si tita bukas kaya hindi siya makakadaan kapag hindi namin shinovel. Kaya bago ako mag-shovel ay nagpunta muna ako sa labas para kuhanan yung snow. Balot na balot nga ako dito dahil sobrang lamig. Kitang-kita nyo nga na paglabas ko pa lang ng bahay ay kung gaano nakataas agad yung snow, 2 hours pa lang to. Dahil nga may snowstorm. Kinabukasan nga din ay nag-aya si Ninang na magsimba. Dito nga lang pala kami nagsimba sa may malapit sa amin sa St. Lawrence Martyr Church.
15 minutes drive lang ito mula sa amin. Kaya't hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Huwag niyong kakalimutan mag-like and share sa aking video at i-follow ang aking Facebook. Salamat. Bye-bye.